Hello! Pasok kayo! This is my condo. Ayan. So, nakatira ako dito kapag nandito ako sa Philippines kasi usually nakatira na ako sa New York with my husband. So, nandito ako pag holiday season at pag may work. Ayan. So, dito naman tayo sa mga aking wall of awards. Ayan. So, syempre, ang parang hindi ko talaga makakalimutan dito yung aking Song of the Year Award, Awit Awards for the song Paalam Na. And ito naman, Best Actress Award in a Musical from the Aliw Awards for the musical Avenue Q. And for the movie Quezon's Game, ito naman, Cinema World Fest Awards, Award of Excellence in Acting Female Lead for Quezon's Game. Ayan. Tara, doon naman tayo sa kitchen. Hi, Barney! Oh, hi! Guys, pakilala ko pala sa inyo, sister ko, si Chef Barney. Hello po! Ayan. Ano bang pinrepare mo para sa kay Miss Corina? Ay nako, ito lahat yung mga paborito natin. Meron tayong lasagna, Yun. chicken pot pie, Oh, yes. Lola's roast beef, ayan, tsaka for dessert, crema de fruta, tsaka ube cheesecake. And of course, may pork barbecue. Ay, sarap. Teka, Pakatay ako baka natin. nandiyan na yata si Miss Corina. Matakot na. Sige, Sige, Mahira. And ang tinaguriang the Queen of Heartbreak songs is in the house, Rachel Alejandro! Hello! Ang saya naman. Alam mo, minsan na lang kami papasukin sa mga bahay ng mga celebrities. Bakit? Siguro nagtatago sila sa BIR. Ay! Hindi kaya ganon? Thank you, Miss Corina, for Oo. coming all this way in the traffic. In diba? the traffic. Manila oo. traffic. Pero Nako, ngayon hindi masyadong okay naman. Okay pa naman siya. Ngayong mga bakasyonan na, nako, yes. sobrang Medyo na ang bumabawas-bawas na ng Oo. pagbakasyon. Right. Ang Diba? cute ng place mo. Oh, thank you. Here in Makati. Thank you. Oo. Gaano katagal ka na dito? I think since 2012 pa. Pero lately nga, I've been living in New York na. So, nandito lang talaga ako kapag bumibisita sa family or kung may work. So, okay. ayun. So you're here because of the holidays. Holidays And then for may mga family. projects din, may mga shows, and I think I might be shooting a film also. Let's see kung matuloy siya before I have to leave again. Kasi January, balik na ako ulit sa New York. Wow, ganun talagang buhay mo ngayon? Yeah, Dual back and forth. citizen ka na ba? Yes, I'm a dual citizen. Just this year, buti na lang na nag-dual na ako this year. Kasi as you know, medyo baka humirap. Para sa mga Pilipino, di ba? Oo, di ba? Sa Dahil mga bago panahon na ang ngayon, nagbago bago na ang presidente nila, Bago medyo na. mahigpit na sa mga banyaga. Yes, that's right. So, how often, mga gaano ka katagal dito, gaano ka katagal sa New York? You know, it started out nung lumipat yung husband ko, si Carlos, nung 2018 sa New York, baliktad. Nandito ako, and then pumupunta lang ako doon, parang ilang months lang. Ngayon, baliktad na. So, I'm there most of the year, and nandito ako maybe for 2 months a year. Ganun na siya. Oo. I didn't think na magagawa ko yun kasi talagang, syempre yung trabaho natin nandito, di ba? And my family's here. Pero because of the pandemic, napirmi ako sa New York. I think kung hindi na nangyari yung pandemic, I don't think I would have parang discovered na kaya ko palang tumira sa ibang lugar. Talaga? Kasi ngayon parang home na siya. I don't know. Parang, Oo. syempre Right. nandito pa rin yung family ko. So, Are you this, right in you know, the city, sa Manhattan ka? Yeah. Oh, how can you not like living I in love New it. York? I have Ano to say, ba? I love Di it. ba? Oo, super. Pagbaba mo, nandun na lahat. Nandun lahat. Yes. Nandun na lahat. But we live in a quiet neighborhood. Nandun kami sa parang tabi ng river, so may mga puno-puno, may mga ibon-ibon, mga ganon. Ay, nakakatuwa. Kaya nakakatuwa kasi best of both worlds siya. Right. Tapos my husband, doon siya nagtatrabaho ngayon. Kaya, plus ako naman, lipad-lipad sa lahat ng iba-ibang city to do concerts. Buhay na buhay ang Filipino concerts ngayon. Kaya di ba nanalo nga yung si Sofronio sa The Voice. Kasi nagkalat na talaga ang mga concerts at ang mga
mga Filipino singers. As in, buhay na buhay kami dun ngayon. And I'm so happy. Oh, that's great. We always have work. Hindi kami you mean there naubusan ng is work. a new rediscovery of Filipino talent Yes, that's right. in the US particularly, no? And the concert industry is booming. And that happened, I think, because of the pandemic din. Talaga? Kasi parang nag-rebound eh. Right. In a major way. Kasi parang nasabik ang mga tao. So And tuloy-tuloy ngayon, na. busy ka sa pagko-concert doon. Yes. Do they seek you out? Or you're also a businesswoman, right? So Yes. you also seek out producers. You know what? Kasi parang word of mouth na. Alam mo, nag-umpisa siya sa parang isa-dalawang concert. Tapos syempre nakikita ng mga Pilipino sa social media na nagpo-post ako na may nandito ako, nandyan. Tapos kumalat na parang dito na siya nakatira. Sige, madali na siyang imbitahin. Ayun, Oo. ganon. So anong mga rates mo? Rates Ay. pang Pilipinas or rates pang Amerika? Parang pareho lang eh. Talaga? Yeah, the same. Kasi yun nga, at least ngayon, di ba, alam na nila, nakakatipid sila sa akin. Kasi nga, taga doon na ako, hindi na nila kailangang ilipad all the way Right. from the Philippines. Correct. Pero kung yun nga, kung gusto nilang kasama si Haji, And yun your ang kailangan dad- nilang i-import right. from here. Nandito kasi yung dad mo. Ayun. Although ako, nito, kakagaling lang namin ng Australia. We did a tour sa Australia. Ako naman ang nilipad nila all the way from New York. Right. Ayun, mahal. Mahal. Dahil ang layo. Talaga. 30 hours yung flight to Wow. Australia. Yeah. To be, well, without children yet, in New York, wow. I think that's the only way it's possible. Kasi it would be I think it might be a little bit hard to have children in Manhattan. Walang space. Siyempre, yung place namin doon ay maliit lang po. Tsaka mahal kumuha ng yayay. Oh, yes. Oh, Mahirap doon humanap. Talagang by the hour ang bayad mo para mag-alaga ng bata. So what's your typical day like in New York? Nagluluto ako, naglilinis, gym, exercise, walking around the city. I love it. I've been auditioning for films. Wala pa masyado. I've gotten a few commercials here and You there. have a manager there? Film, I have a manager there. I have an agent. Pero puro mga sa bahay na lang, puro video na lang ngayon ng mga audition eh. You don't have to go out anymore. Totoo ba? Oo. As in, Ganun na aarte ka, ngayon. lalabas ka ng linya Oo. Yes, sa phone mo lang. Totoo ba? Nandun lang, oo. So, very convenient. Ayun, I've gotten a few roles here and there. Nag-uumpisa pa lang naman. It's a new world. It's a new world, It's it's a another new chapter. life. Ayun. Correct. What a great way to start life in your Yes. 30s? Naku! I'm a golden girl. Oh, wow! Oh, yes. No yes. way. Oo, I turned No 50. way. Yeah, I turned 50 this year. Talaga? Yeah. Wow, what a milestone. So ngayon, syempre si Father, alam na natin kung ilang taon na siya this year. Alam mo si Haji Alejandro, forever yan, heartthrob to my generation. Tsaka pag nag-show siya, lagang dun yung mga yung mga kolehialas nung araw. Totoo, and they're They all in turn out. America. Ayun, nandun. Oh, Oo. di ba? And so, it's so funny kasi nga, we came from Australia. Ay, nako, talagang naglabasan. Talaga ang mga ba? Nakakatuwa. I love it. Nakakatuwa this whole revival thing. Parang the truly talented performers, singers particularly, parang there is a renewed interest in them, not only in America, but even here in Yung the mga Philippines. throwback. There's a lot of value in nostalgia. Parang yung bringing us back to the good old days when we were, yun nga, nung mga kabataan natin. Naku, hindi lang yun. Brings back good old, mga Mas memories. cantable talaga ang mga songs before. Oo. Even the Gen Zs, they sing Oo, alam nila. songs from before, hindi ba? Paano ba nabubuo ang isang personality like Rachel? Parang go, 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 very talented. Siyempre, alam naman natin, galing siya, hindi pwedeng masyadong malayo ang bagsak ng bunga mula sa puno. So, Haji Alejandro, of course, is a performer, a singer, pero musically inclined ang buong family. That's right, yes. So who else Oo. sings in your family? So, yung yung may uncle kasi siya that used to have a band before. Nung mga 60s yata ito, if I'm not mistaken, or maybe even the 50s, si Paquito Toledo. And then, dun sa generation niya, siya. And of course, ngayon, sa next generation, it's me, my brother Ali Alejandro is the drummer of Mojo Fly. Ay, tama. Napangasawa niya yung lead singer ng Mojo Fly. So ngayon may dalawa na silang anak na musical din, musically inclined din. Then Nino Alejandro. Yes! So yun, those two can play, Nino and Ali can play any instrument. Wow. So, ganun sila ka-musical. Kami nga ng dad ko yung pinaka-hindi musical kasi we only sing. Vocals Oo, kayo. hindi kami nagpe-play ng any instrument. Right. Eh, si Barney.
Si Barney can sing very, very well, pero nalinya sa pagluluto. Ay, mamaya papakantahin natin siya. Yeah! Hindi Naku! pwedeng hindi, Barney. Naku! Ayan na, Ay, we ayan have na. to sample. Come on, you practice ka na habang nag-i-interview kami dito. Kanina, nag-post yun ng video kumakanta a song from Wicked. O, kita mo na. Kung ayaw nyo kumanta mamaya, patay. i-post nyo yun. I-air natin yan. Pero lola mo daw ang talagang nag-push sa'yo to do singing? Yes, How? oo. So, kasi si Lola, sa kanya talaga ako lumaki. So, siya yung bumibili ng mga, nalala mo yung 45, di ba? Yung single na, di ba, pinapatugtog yun. And of course, siya yung nag-encourage sa akin na, aralin mo to. Ganyan, itong kanta na to, ito yung uso ngayon. O yung mga Dina Bonnevie, bakit ba ganyan? O yung mga Lea Navarro, yung mga Ang Pag-ibig Kong Ito, mga ganung songs. Yun yung mga panahon nung when I was growing up kasi. But like, how did you late know? 70s, Oo. ganyan. Kailan mo nalaman na may boses ka? Kasi dad mo syempre, di ba? Oo. Oh, so, naging idol mo rin yung dad mo. Of course. So, Okay. Kasi nakikita ko, sumasama kami sa lahat ng mga concert niya, mga rehearsals. And of course, kabisado ko lahat ng mga lines. Kapag may musical siya, lahat ng lines ng kasama niya sa eksena, alam ko lahat yun. Totoo, ma. Oo. So, bata ka pa lang, practice ka na sa harap ng salamin. Oo. At Totoo saka ba? nagte-tap dance kami. Tinuturuan niya ako mag-tap dance. Oh, wow. Oo. Yeah. Okay, so ano yan? Natuturo ba yan or is that in the genes? Is it something nurture or nature? I think both. Kasi sabi nga nila, I mean, I think already as Filipinos, and mind you, I want to parang investigate this particular topic. Kasi di ba, sinabi na ni Ariana Grande, ang dami-dami iba-ibang ni Ellen DeGeneres na parang there's something in the water in the Philippines na bakit ang gagaling ng Pilipino kumanta. There's something to that eh. I think it's in our genes, di ba? And of course, mana-mana na rin. But at the same time, syempre, kung hindi mo naman i-develop, kung hindi ka na Right. kung hindi mo nakita sa tatay mo na ay ang sayo nito i-practice ko nga. Syempre Right. kailangan may ganun pa rin. What was 12 years old? That's entertainment. Yes, that That's came Entertainment. after. Oo. So I was on That's Entertainment when they moved to LA. So 5 years silang tumira doon while I was in the Philippines starting out my career. Why did Haji go to America? Remember, the year was 1986. So, nagbago ang ihip ng hangin. So, umalis yung mga ibang stars, pumunta sa America. He went to the States. And it took him 5 years to come back. So, ako naman, na naging hit yung song na Nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. And that's why nagkaroon ng interest na magkaroon ng mga concerts kaming dalawa together in the Philippines. So yun yung parang comeback niya sa Okay. Philippines. Okay, so Nakapagtataka is Haji's. Yes. Who composed it? Jim Paredes. Ayun, of, sabi ko na nga ba eh, Yes. Apo eh, oo. So that was a part of one of his earlier albums. Pero parang album cut, alam na alam ko yung song na yun. So I chose that song kasi nga parang hindi gasgas. So when they told me, alin sa mga kanta ng dad mong gusto mong i-revise? Sabi ko, parang gusto ko yung Nakapagtataka. Tapos nung una sabi nung record label, sigurado ka, you're only 17, parang hindi pa bagay sa'yo. Parang nga. parang masyadong pang matanda na adult yung theme nung But your voice was very grown up, even when you were a child. I remember. Diba? husky. Oo. Husky voice, parang bedroom voice. Yung mom mo ba kumakanta din? Hindi. Ah, No, hindi. no, no. Talagang sa'yo lang yun. Oo, yeah. Well, Okay. just my dad's side, yeah. So, itong kanta ng dad mo, kakaduet ninyo, tumatak na rin sa'yo yung Nakapagtataka. Oh yeah, I mean, but as a child, I have to say na ang naaalala ko talaga, ang tumatak sa akin na song, kasi yun yung unang-una kong inaral na kanta as a child, yung Ang Pag-ibig Kong Ito ni Lea Navarro. Oh, so cover. Wala ka pang original by at this time, wala pang original. No, kasi I'm really a little girl. Oo. okay. Kasi nga binibingil nga ng lola ko yung 45. So, Nakakatuwa naman many years later, I revived it for one of my albums. Okay. Sample ka naman. Ang Pag-ibig Kong Ito. Okay. Parang, I remember Lea singing it, but Yes. okay, so your version. Sige nga. Sige. Alright. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya't sa may kapal, tuwin ay dalangin ko. Sana'y kapalaran ko ay magbago. Bakit ba talagang merong ibang mga artist na parang
pinagpala habang yung iba struggling siya, bata pa lang, star na. I think, what is it? Maybe real talent? Tanungin natin siya anong formula, ha? 15 years old, ayan na, meron ka ng Hit single. hit single that became an album. Yes, yes. So, ito yung Mr. Cupido. Lagi kong naaalala ang kanyang tindig na tono. At kapag siya ay nakita, kinikilig ko talaga. Side A, ang Mr. Cupido. Side B, kulang na kulang. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Ang puso ko sa'yo. Ayun. So yun, ano yun, back-to-back hit yun. Na Right. talagang, I think, swerte lang talaga. Naging iconic eh. Parang naging part of pop culture. Na Hanggang talaga. ngayon nga, kinakanta ng mga kabataan. Pati nasa TikTok pa nga daw, sabi ng mga pamangkin ko, I don't know, I'm not on TikTok. Right, So, right. Yeah. So, nasundan pa ng nasundan. After that, so, sa dami ng mga kinanta mo, from 15 years old to what age would that be? 20 maybe, right? yeah, yung mga parang sunod-sunod na hits until my early 20s. Yeah. Ayun. So, what are your Yeah. top 5 songs? You have favorites? Sa mga kanta ko, Oh. of course, number 1 siguro yun na nga. Di ba? Mr. Cupido. Ako na may tulungan mo. Bakit di pa namin at kanyang landamin? Mapapunin mapansin. Kasi yung una kong hit song. And then, Kay Tagal, isa yun sa mga biggest hits ko din. Kay tagal ko na hinihintay sa iyo. Sabihin sa'kin ang laman ng puso mo. I would say, I love the song Much Longer. Paalam na. Di nakapagtataka. Napahit ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubugang, wala na akong maramdaman. Those are my top 5. Ah, really? Ang bilis ang sumagot. Talagang alam mo, no, kung ano yung top 5 mo. Maybe because ito yung mga talagang super tinitilian pag kinakanta mo during a concert? Yun Ganun yung ba yun? mga parang hindi pwedeng hindi kantahin. When I do a concert, when I do a show, kasi nahanap talaga ng mga tao. Right. So siguro talagang pang millionth time ko nang kantahin, lumalabas na sa tenga ko, pero talagang appreciate nila pag kinanta. So kailangan kantahin. Kailangan kantahin pag inimbita. So you were Yes. 16 years old when all of this was happening. Sino yung mga kasabayan mo noon? Do you remember? Yeah, I remember very well, ang number 1 na kanta sa mga radyo, yung tinatawag na most requested song, di ba, nung araw, ang mga kasabayan niyan, yung mga kanta ng Smoky Mountain, yung Kailan, yung ni Geneva Cruz, right. Francis Magallanes, Mga Kababayan. Ayun. Yun yung laban-laban yun, 1989 yan. But in all of this, yung pamilya mo nasa Amerika. Yes, oo. First Ano 5 yun? years of my career, my dad was in the States. Your dad, Yeah, okay. oo. And your mom? Ang mom ko rin nasa ba? Nasa US din siya. So Nung kanino ka, panahon na yun. kanino ka? You were a minor. So where were you living? My lola. Lola. So yung lola ko talaga, yung nagpalaki sa akin. Okay. And yun yung nagdadrive sa akin sa lahat ng show. Sa That's Entertainment, sa mga provincial shows. Minsan nagbabalikan all the way to Baguio, balik, ganun si Stage lola. Stage lola. Totoo, siya pa nagbibihis Yes. siguro sa'yo. Oo, talagang ano ko yan, kaming dalawa talaga, the dynamic duo. Really? She's 91 now and very strong pa rin. Wow, Yes. that's great. Oo. Ang balita ko in all of that, and even doon sa kasagsagan ng ano mo, ng kasikatan mo, nalulungkot ka pa rin kasi namimiss mo yung mga magulang mo. That's right. So how was that for sa isang teenager tapos wala yung mga magulang? It was tough Hindi ba for dapat me. enjoy ka? Oo. Dahil walang nagsusuway sa'yo? Naku, si Lola, sinusuway ako. Si Lola, very strict din yun. Okay. Kasi kasama ko siya sa lahat, pero bawal mag-boyfriend, bawal mag-ganyan. Oh. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon, yung mga pamangkin ko, may mga boyfriend na.
Nako, Totoo. ako bawal yon kay Lola. Paanong bawal kung nililigawan ka na? Paano pagbabawal yun? Ayun. Siyempre, nagagalit. Ganun. Oo, Ayun. na magtatago ng konti. Ayun. So, umabot pa daw sa gusto mong i-give up yung career mo Yeah. para umuwi ka sa Amerika. There was one day na I visited my dad sa LA. Nakatira siya sa LA nung time na yon. Lumabas na yung first album ko. Tapos I visited them, na miss ko talaga sila. So siguro matagal yon na hindi ako nakapunta sa US, di ba? Tapos nung time na nag-visit ako sa kanila, nung panahon na yun kasi pwede mo pang, di ba remember before, back in the day, you could still bring yung paalis na family member sa gate. So, nandun sila. My dad, my tita Rio, nandun sila sa gate. Tapos, bye. Iyak-iyak ako. Nagka-cross na ako nung connecting tube. Alam mo yung gumaganon ako. Parang, I wanted to go back. Pero pinilit ko yung sarili ko talaga to go all the way into the plane. Pag upo ko sa seat kong ganon, may flight attendant na lumapit sa akin. Sabi niya, "You're Miss Rachel." Sabi niya, "You're my daughter's favorite. She knows your song." Alam mo yung parang naging sign. Alam mo yung parang, ganun. Sige na nga, uwi na nga ako. Totoo. Parang ganun. Pero iyak ako ng iyak nun. Kasi parang sabi ko, is it worth it? Kasi parang, okay, may success ka nga, pero wala ka naman sa piling ng pamilya. It's just my lola. So, na-miss ko talaga sila. Pero balik ka Pilipinas. Bumalik ako. Oo, Kasi parang I bumalik ka. thought, sorry ko, it's a sign. Baka, meant pa ako talaga to keep going sa, paggawa ng mga Baka kanta. makilala ko pa si Dingdong Abansado. Ay, naku! kasi doon na nangyari yun. Yung pala may naghihintay sa kanyang love life. So, bawal. Paano nangyari si Dingdong? Ay, pinag-uusapan lang natin ito ha, kasi si Dingdong tsaka si Jessa, kaibigan din natin. Yes. Pero alam na niya ito, alam mo na yun, Jessa, di ba? So, nung mga panahon na yon, sila talaga ang naging mag-love team. That's right. Oo. So, but how did that happen? Hindi Kapit-bahay mo siya. Kapit-bahay ko siya. So, because nga, lagi kami magkasama sa mga provincial tours noon. Naalala ko, naalala niyo pa yun, ang mga dati, yung mga soft drink wars, yung mga shampoo wars, di ba? Laging may mga tour yan sa probinsya. So, lagi kaming magkasama. So, yun, dahil nga kapit-bahay ko rin siya, naging close kami, naging very close friends. Okay. Yun. So, nagsusulat siya ng kanta para sa'yo, ganon? He was writing songs, tapos yun, humingi ako ng song sa kanya. That's how it started. And of course, hindi naman kami ginawang love team ng any film outfit or TV network. It just happened naturally talaga. Kasi Concerts nga, together. Oo, concerts together and yung music. Because nga, he would write songs for me and gano'n. What was the first song he wrote for you? Yung Much Longer. So, Much yung, Longer. oo, Anong tono nun? Much longer, we couldn't make it last. Much longer, this love is fading fast. Yeah. Wow. Yeah. Very talented talaga yung si Dingdong din, Ay, ano? napakagaling sumulat at kumanta. Tsaka masipag. At matalino. Very, very smart. Oo. So, Yeah. 3.5 years, this relationship lasted. So, bakit nauwi sa hiwalayan? It's hard to say, parang we were so young. Oo. Siyempre, away-away. Alam mo na, yung mga ganung wala namang kwenta, pero ngayon, parang in hindsight, di ba, parang, siguro kasi nga, may nakalaan din talaga na iba para sa kanya. And I can't imagine a universe where his daughter Jada wouldn't be with us. Right. That had to be, di ba? And of course, he found a better love. And I found also a yeah. love that fits me more. di ba? Right. So, Naku, dito na nagsimula ang mga heartbreak songs. Dito na. Sinong gumawa nung Paalam Na? I wrote that kasi nung naghiwalay na kami nito, he wrote me a letter. Pero English yung letter. Kasi di ba medyo English yung si Ding Dong. Kaya ginawa ko siyang parang poem na Tagalog. Based on kung ano yung nilalaman ng letter. Oh, wow. At yun ang naging lyrics ng Paalam Na. Totoo ba? Tapos sinulatan niya ng music. Okay. So music siya and lyrics. Alam na, dito na ba tumatak yung heartbreak song sa'yo? Yes. Oo. so, How does yeah. that sound? What was the chorus? Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin.
Ay, sakit. Ano ba yan? Para ako naiiyak. Yun nga. Ano Di ba? yun? Yun yung, nung panahon ko, nung 90s, nung lumabas tong kanta na to, hindi pa hugot ang tawag sa mga ganitong kanta. It started with the letter S. I don't know if you guys remember this. What? Senti. Senti, Do you remember? correct. Ang title ng album na yun was Sentimental. Because Senti. Ayun. Senti. Yes. Alam ng buong mundo para kay Ding Dong yon. Alam nila. Alam ng nila, mga Pilipino. oo, Di ba, in the oo. same manner na alam natin lahat ng chismis ngayon, nung panahon na yun, alam din natin kahit wala pang social media. Correct, correct. Kasi pinag-uusapan nila Ate Ludes at saka Yun. ni Boy Abunda Correct. at Chris Aquino. Yung mga TV shows ng Mga araw, TV marami pang shows. mga showbiz, mga chismis shows, di ba? So, pero posible pala na kahit na magkarelasyon, maging close friends. Oh, yes. You became friends. Yes. After that, of course, may panahon na hindi mo na kami nag-usap mga 6 months siguro. Ano yung kahit magkapit-bahay kayo? Hindi, lumipat na eh. Lumipat Lumipat na at na. this point. Pero it was so funny kasi nung nag-10th year anniversary ako sa folk arts, hiwalay na kami nito. Wala akong idea na mag-show up siya doon. Kasi nagpadala na siya ng bulaklak, na nag-good luck na siya. Break a leg. Akala ko, hindi dadating, di ba? Yung pala dumating. Pero at this point, friends na lang talaga kami. Wala na Okay. talaga. Naku, So, syempre, yung mga fans umasa. Umasa pa rin sila. Pero your therapy became theater. yes. Oo. So, Oo. after that, nung 95 yata yon. After that, nalinya naman ako sa teatro. So, I started doing original Filipino musicals, Alikabok, Ang Larawan, Sino Ka Ba, Jose Rizal. Pero bata ka palang nag-theater ka na talaga. Yes, I started with Sound of Music when I was a little girl. Tapos I did Peter Pan when I was 18. So parang talagang first love ko talaga yon. Pero syempre, di ba, dahil busy tayo sa showbiz, hindi ko masyadong na-prioritize. Pero dahil I love theater, I would do at least one musical a year. So pinangako ko sa sarili yon, that's for my soul. Parang bibigay ko to sa sarili ko dahil ito yung kaligayahan ko. So yun yung ginagawa ko talaga. Ang galing, ano, yung career niya, talagang from being a hitmaker, syempre in music, concerts, and then even theater, and later in movies. What does it Yeah. take? What does it take para maging ganun? Kasi, nag-glee club din ako, no? Pero, di ako nalinya doon kasi gusto ko talaga, I like to write. Yes. So, journalism ako napunta. At some point, magde-decide ka kung ano talaga yung pursue mo ng talagang may tapaoho ka na dyan. Yeah. Kailan nangyari yun for you? Talagang in my heart, musicals talaga, live performance pa rin talaga ang forte ko. Ayun. Pero at the same time, syempre, iba yung, di ba, just because yun yung first love mo doesn't mean na that will pay the bills, di ba? So dun ka syempre sa kung ano yung medyo mas lucrative, di ba? Mas malaki ang kita as they say, di ba? So nalinya ako sa concerts and film. Kasi kahit papano, pag gumawa ka ng pelikula, di ba, that enlarges you. Kaya gumawa din ako ng maraming mga parang mga action films, Raymart Santiago. Mahal kita, Stella. Asawa kita. Mahal din kita. Nang pakasalan mo ko, sabay na pinagbigkis ang puso natin. Pero hindi kasama dyan ang pagiging kriminal mo. Alam mo ba, gusto kitang yakapin. Pero pinipigilan ako ng galit ko dahil niloko mo ako. Isa akong damsel in distress. Ah. Ako lagi yung parang Okay. leading lady. What's your favorite Yeah. movie that you made? With Raymart, yung Mumbaki. We lived in Banawi Rice Terraces for like 3 months. What? Shoot namin yun doon. That must have been an experience. Ay, grabe. Walang aircon. Wala. Buhay probinsya. Oh, may Talagang banyo naman, may banyo. Gumagawa lang sila ng banyo-banyo. No. Miss Corina, hindi mo kakayanin. Ay, I hindi ko don't kaya think. yun. Hindi mo kaya. I don't Oo think so. nga. Nakikita ko si Albert Martinez nagtutoothbrush dun sa may drum ng tubig. Yung ganun ba? Ay, hindi ko kaya. Pero ang gwapo niya, kaya parang, Oo nga. hello, good morning. Parang ganun. So, yung TV shows naman, you also did TV. Mostly yung mga, hindi teleserye pang uso nun eh. Yung mga drama anthology, di ba? Yung mga drama-drama na mga, yung nag-uumpisa natatapos yung Star mga alaala, yung mga ganung film, mga Mother Studio, yung mga ganun. Which you all enjoyed. Yeah, I diba? loved it. Kaya lang, it took a toll on my voice kasi yung iyakan, sampalan, yung mga ganon. Siyempre, pag ginawa mo yun, puyat-puyat ka, wala kang tulog, tapos may concert pa, dun ngayon nag-umpisang masira yung voice ko. So, I remember you were saying na I always had a big voice, but it was because parang husky yung quality because
lagi akong pagod, lagi akong overworked, and because parang ginajuggle ko yung acting and singing at the same time. Right, right. Oo. So you had to choose at some point or what? Kinailangan kong ipahinga. I had to rest for a while. So I got my voice back kasi napahinga siya. Sa kasikatan naman ni Rachel Alejandro, yun naman yung nawala si Haji. He was in America. That's right. Pero parang nawala lahat talaga sa kanya. What did your father go through? Meron siyang pinagdaan ng medyo mahirap, right? Paano nagkaganon for your dad? He talks about it nga in one of his big concerts na ginawa niya in Soler so many years ago na there was a point in his career na parang kinuha lahat sa kanya, including yung business niya sa US, kasi he had a restaurant sa LA. So it didn't work out for various reasons. Sige, itago na lang natin sa mga pangalan ang mga partners ang medyo hindi, I mean, Hindi mga na ayos. he got cheated, Oo. ang daming nangyari sa kanya. So, parang he came back to the Philippines from starting from scratch. Talagang rock bottom. Ganun daw. Sabi nga Wow. niya sa akin, ate, like even during the pandemic na sinabi niya sa akin, alam ko na wala tayong trabaho ng 2 taon. Pero sabi niya, wala to kasi may worse pang nangyari sa akin noon. Kaya alam ko na kaya ko to, sabi niya. Kasi 'di ba, once you've gone through what you say is yung worst na talaga at nakayanan mo, you know na kahit ano pang dumating, you have the strength. You're stronger You're for it. stronger. Oo. Yeah. So, nakitira ang dad mo sa'yo. That must have been difficult also, o kinaya mo rin? Hindi naman nakitira. It's more na parang I was staying in an apartment with my lola, tapos ito na yung panahon ni Ding Dong. Kaya, eksakto naman siyang dating niya. Sabi niya, dito na ako magsistay kasi kami na ni Lola mong magsasama. Ikaw kasi matigas na masyado ulo mo. Ikaw na mag-move out. Yung gano'n. So ako ngayon ang nag-move out. Ako naman parang, okay. Kasi Tuwa kaya naman mo ako. na kaya mo Oo, na. parang kaya ko na. 18 na kasi ako noon. So, Oo. di ba, parang sabi nga nila, once you turn 18, parang, sige, ikaw na. Parang gano'n. At yung reunion concert na yan ang nagpasigla ulit ng career ni Haji, right? That's right. And that was his song anyway, Nakapagtataka. Parang naalala ulit ng mga tao, Oo. right? So, nakabalik siya and nagtuloy-tuloy na. Since then, he's never looked back and sinuwerte na siya from that point on. Really? Oo, So yeah. nagtuloy-tuloy na yung concert, shows niya rito. And he got together with his group of 4 guys, right? That's right. Oo, and then 20 years na sila. So, they celebrated their 20th anniversary last year, yung Hitmakers. The Hitmakers, Ah, oo. yes. With Ray Valera. Of course, it started out with the late Rico Puno. Rico Wala na Puno. siya. Pero Nonoy, Zuniga, Marcos Sison, and Ray Valera. Ayun, nakakatuwa Yan, yung 4 na yan. Na mas tumibay pa. Kumbaga, mas dumami pa ngayon yung mga, yung mga gigs niya. Ngayon, gabi-gabi siya. Meron siyang show. What? Every day. Sobra. As in, Wow. nakakatuwa. Nakakatuwa. Kung kailan And then, na, talba, parang you would think na, diba, Haji's older, so parang hindi na ganun ka yung career. Hindi. Mas busy pa siya ngayon. even abroad. Even abroad. Because their fan base are all OFWs now, right? Yes, oo. Nakapagtataka, Oo. Kantahin Na nga ganun. natin yun, nakapagtataka. ano ba yung chorus niyan? Ayan. Hindi ka ba napapagod o di kaya nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan? Ayan. At kahit siya ay #1 lagarista sa lahat ng mga ginagawa niya, nakahanap pa rin siya ng love life. Ayun. Nakilala ko na yan si Carlos. Nag-interviewhan na kami, no? You know, that was the one and only interview he's ever agreed to do. Just your show. Totoo lang. ba? Oo, ikaw lang. Kailangan maulit. Ayun. Kailangan Tingnan natin. maulit muli yan si Carlos. Masyadong mahiyain. Oo. Pero si Carlos ay isang Espanyol. Yes. So hindi siya nagtatagalog. Hindi. Pero nakakaintindi na siya ng konti. Dapat lang. Kasi matagal siyang tumira dito eh. So, hindi mo na siya pwedeng ibenta. So, pag nag-uusap tayo na may mga nakukuha ko na siya. Tapos, pero English, siya. Ang first language niya is English. English. Oo. So, dito siya nagtatrabaho nung makilala mo siya. Yes. He was a journalist dito sa Pilipinas. And then, kasi kung saan na siya na destino eh. Siya ng China, Thailand,
New York, tapos bumalik kami ng Philippines, tapos bumalik ng New York. Where did you meet him? I met him dito sa Manila. Ang nagpakilala sa akin yung sister ko, si Barney. Parang ito sa blind date. Naghahanap din siya. Single kasi siya. Correct. Oo. So, hindi naman siya naghahanap. He was just that he was a regular dun sa bar na yon. And then yung sister ko, sabi niya, kailangan ko ipakilala. Kasi may boyfriend yung sister ko nung time na yun. So sabi niya, ipakilala ko nga itong gwapong to na pumupunta dito sa bar. Oo, pogi. Pogi si Carlos. So love at first sight or what? Well, of course, pagtingin ko pa lang sa kanya, gwapo talaga siya. Pero kumbaga, it's hard to say kasi kung magkakasundo pa kayo in terms of yung mga interests and ang parang pang-come on nila sa akin na, you have to meet this guy kasi gwapo and mahilig mag-scuba diving. Scuba diver ka din? Oo. Nung time kasi na yon, walang gustong sumama sa akin. Sa pamilya ko, tsaka sa mga kaibigan ko, lahat sila parang di nila type. So ako naman, na-try ko one time sa Palawan. So nung sinabi sa akin yung sister ko, sabi niya, di ba gustong-gusto mo na may kasama ka mag-scuba diving? Ganyan, itong guy na to, grabe, every weekend nagda-diving sa Anilao. O yun, baka at first pwedeng maging barkada muna kayo, mag-ano-ano. So, ganun nga yung nangyari. So, parang we started... So, nakilala mo siya, 30s ka na. Yes, late 30s na ako. Oo, by this So, time. hindi na masyadong takot. Oo. Medyo alam mo na yung gusto mo, right? Yeah. Okay. Nakailang relationships na rin. Pero weirdly enough, ako nga yung una niyang girlfriend. Never pa siya nagka-girlfriend before. That's Mas bata weird. siya sa akin eh. So, Okay. By how many? 6.5 years. That's not so Yeah, young. a little younger than me. Okay. Yeah. O bakit daw? Bakit daw siya hindi nag-girlfriend? 30 na siya. Dahil pihikan siya. Totoo ba? Masungit eh. Masungit. Naku, alam na alam ko yan. Nakaka-relate ako dyan. Oo. Yung mga masusungit, late talaga sila kasal. Late nag-aasawa. Mas late masungit yung asawa ko. Mas late pa siya. 50 na siya. Ay, Nakikasal siya. oo di ba? naman. Walang tatalo. Walang tatalo doon. So, you hit it off right away? Talagang kaagad kayo? Nag-compatible kaagad? Yeah, oo. Parang very interesting naman siya. Tapos marami naman kami napapag-usapan. And then, ang challenge lang was that ayaw niya ng LDR. Tapos he was going to move to Bangkok. Sabi niya, in 6 months, alis na ako for Bangkok. So sabi ko, sige, tignan na lang natin. Yung gano'n, tignan natin. Kung kaya niya ako i-break, gano'n. Ayan lang. Okay. Siyempre, hindi naman niya, nag-break kami for a while. Tapos, bumalik din siya. Siyempre, alam ko na yan. Alam mo na yon, Alam ko na hawak mo na siya. Hindi ka na niya makakalimutan and you knew it. I love those dramas in the beginning. Wow, how romantic. 13 years of married life. Yes. So, difficult? Difficult? Ups and downs? Ganon din ba kayo? Maraming challenges. And mainly nga, the challenge was, as he predicted, it's the long-distance relationship. Kasi talagang yun yung, syempre, pag ang asawa mo, singer, di ba, na lipad ng lipad kung nasaan. So, most of the time sa US, pag weekday, nasa work siya. Pag weekend, ako yung nasa trabaho. Kasi lumilipad ako kung saan-saan eh. So, yun. So, di ba? Seloso? No. hindi. Yun lang ang maganda. Yun ang maganda. Very Ayaw secure natin yun eh. Wala yung sa katawan. Yung bang very siya. Ganun. Oo. So, he continues to work as a journalist. Parang still in that same vein, kasi ngayon, yung company na pinagtrabahuan niya, political risk analysis. So, it's still editing, writing reports, stories, gano'n. I Yeah, see. ganun pa rin, but more parang client-based, hindi na siya public-facing. Right. Oo, yeah. So, ang decision kasi ng mag-asawang ito, when I first spoke with you, is not to have kids. Hindi ba? Bakit? Meron talagang ganon, and we respect that, di ba? Pero bakit? Kasi pareho kayong Makati ang paa. Na kung saan kayo na pumupunta. Mahirap kasi kung may anak eh. Yeah. Tapos parati kayong nagta-travel. So, yun ba ang dahilan? Yeah. I mean, I think it's because nga of our lifestyle na ako, lagi din akong nasa kung saan-saan, anywhere in the world. And at the same time, siya naman, sabi niya, I just want to enjoy yung time natin together. Pag hindi ka nagtatrabaho, I'd rather na mag-relax tayo, bumiyahe, yung ganun. Pero I have to say, nung pandemic, medyo nagkaroon ako ng parang awakening in a way na parang a sad realization. Na parang tama ba yung ginawa ko? Parang gano'n. May Oo, ganon. may ganon. Kasi nga parang, di ba, nawalan tayo ng trabaho. So, inisip ko na parang, should I have prioritized yun sa buhay ko? Pero, too late na. So, di ba? But you had a dog. I had a dog.
I love dogs. Yes. Eh, Napakabait diba? pa nung aso ko. Like, Oo. he passed already. Oo so, nga. Anong breed ng aso nyo? Shih Tzu. Shih Tzu. Oo. They live Tuwing, long, tuwing ah. papasok ako dito sa bahay na to, laging parang iniisip ko nandiyan pa rin siya na naghihintay for me. Totoo. Oo. Tsaka sa New York, tuwing may makikita kong cute na aso, naisip ko pa rin siya. So how's that? Kamukha siya ni Gavin. Oo. Iniwan mo dito yung dog ba while you're abroad? My manager, si Tita Girlie Roddy, siya nag-alaga kay Gavin. I Yeah. see. So you don't want to get another dog? New York kasi, taka lagi akong wala, di ba? Tapos si Carlos ayaw ng aso. Ayun. Oo. Yung pala dapat na inisip ko bago ko siya pinakasalan. Dapat pala, ayaw ng aso, out. Oo nga. Oo nga. Yeah. Kasi- Importante kasi yun eh, di ba? Hindi ko Right. naisip yun. Kasi you're the type na parang gusto mo may inaalagaan ka rin, ano? Yeah, but of course, parang mahirap din talaga nung lumipat kami ng New York kasi dito may napapag-iwanan. Sa New York, paano yun? Hanap ka ng sitter, ganyan, di ba, kung nasa biyahe. Right, Diba? It's right, gonna be a right. challenge. But people do it. I mean, people manage, di ba? Napunta ka na sa Espanya. Pinakilala ka na syempre sa kanyang mga magulang. Mm-hmm, So, yung culture ng Spanish and Filipino are, they say, very alike, but still, may mga pagkakaiba. So, hindi naman problema yon. No, kasi very similar talaga eh. Kasi 'di ba ang ugali natin parang talagang yung kanila din very family oriented. Oo. Ano sila? Pati pagkain. Oo, pagkain, mahilig. Very very close kasi si Carlos sa family niya. Talagang priority niya yung mga magulang niya kasi only child. So talagang malapit na malapit siya sa both mom and dad niya. Okay. Yeah. So in that sense, I wouldn't even say na may any difference in terms of kaugalian. Siguro the only thing lang napansin ko po namin Spain is that, nako, parang hindi kagaya dito, di ba? People are so helpful. Ang mga Pilipino kasi, di ba? Damay-damay, Oo, at saka, bayanihan. oo eh, ano kasi hindi. Sa Spain parang, if you go to a restaurant, ay nako, good luck sa'yo kung ano mo yung attention ng waiter. Alam mo yun? Correct. Ay nako, hindi sila Oo. helpful, masyado. And I'm sorry, pero aaminin nila yun. And yes, the more you hail them, they're going to tell you, Oo, you don't diba? have to hail me. Oh, di ba, May no? ganun May ganun sila. sila. May ganun sila. Ibang ugaling Pilipino is we're always parang, di ba, in the service of others. Laging ganon. Right. Kaya nga napakagaling natin bilang mga nurse, doktor, caregivers, di ba? Yan ang Correct. natural kasi maging nurturing ang Pilipino eh. Right, So, right. Swerte niyan sa'yo. Swerte siya sa'yo. Oo. When I'm around. When you're around, I know, wow. Alaga, pag when I'm around. Okay, so medyo LDR kayo. I mean, half Yeah. of the time you're LDR. So, ano ang secret to your particular formula to marriage? I think a lot of patience. And trust. And trust. Oo, kailangan pinagkakatiwalaan ka niya, no? Meron ding, oo. And of course, it starts there. Kasi nung umpisa, parang nagsaselos-selos pa ako kasi hindi ko pa siya kilala eh, di ba? Tapos later on, na-realize ko na, hindi to capable. Okay. Ganun. Siyempre, kasi magkakakilalanan kayo, di ba? Kilala mo naman ang asawa mo kung ano yung mga quirks niya, kung ano yung mga, hindi yun, if ever meron siya mga kakulangan, hindi yun. So, never ko kailangang isipin na magkakaroon ng third party, hindi yan. So, naniniwala ka sa forever? Ay, ang tagal sumagot! Ang tagal sumagot! Commercial break muna tayo habang iniisip ni Rachel ang sagot. Okay, ito ha. Bukod sa kanyang sagot, naniniwala ka ba sa forever at naghihintay pa siya ng inspirasyon kung anong isasagot niya? Bukod sa pagiging singer-negosyante, marami pang mga secrets to her best life na i-share sa atin. Rachel Alejandro, sa pagbabalik ng Corina Interviews. Kape-kape muna tayo. Habang iniisip mo yung sagot. Sa loob kasi ng 30 years na hinawakan ko si Rachel, naging na siya pamilya na siya Parang kumbaga, hindi siya ordinaryong talent lang ang trato ko sa kanya. Parang naging anak-anakan ko na siya. Pamilya na talaga. Nung nag-umpisa si Rachel sa akin, sikat na siya actually. Pero marami kaming milestones na nagawa together. Like for example, yung kanyang first major concert sa Folk Arts Theater, ako nag-produce. Tapos yung mga original musicals niya, ako rin ang producer. Tapos yung original films na yung Larawan, Song of the Fireflies, ako rin ang producer. Actually, naging co-producer rin si Rachel sa amin ni Celeste Legaspi. So, malalim ang relationship talaga namin. Rachel,
Alam mo na yung gusto nating mangyari. Sana mangyari na itong dadating na taon na mas maganda maging mga pangyayari sa Amerika. Alam ko ang laki na ng hinirap mo, ang laki ng pinagtatrabaho mo doon. And sana magbunga na this 2025. At ang lahat ng nakikita ninyo ay bahagi ng menu ng bagong negosyo ni Rachel and Barney, which is called Feast of Flavors. Wow! Nakakatakam naman talaga. So depending on how many people need to eat, alam nyo na how much in a tray that you have to put. Yes. Bring. So we have serves 5, serves 10, 15, and 20. Ano yan tatawag lang? There's an app? Yes, there's a website. It's called feastofflavors.ph, and then you can just click on the tray that you want, and we can deliver it straight to your doorstep. Ah, wow! Very convenient. Kaka-launch pa lang nitong October. October. So, mainit-init pa. O so, kunwari, nagugutom kami ng alas 11, ay, saan tayo kakain? O, dito na lang sa bahay. Immediately you can deliver? So far, we're not yet affiliated with any parang delivery services, but we Siguro need eventually. siguro mga the day before. Ganun. A day before. yes. Okay. Maganda yung app. Para anytime, Yes. anywhere, right? Click lang. I'm sure you're gonna get there. Oh, yes. Magaling Yes. naman kayo kasi ang tagal na rin ng Sexy Chef. Oo, Sexy Yes. Chef 20 years na this 20 year. years, sa mga gusto And of course, you've magpapayat. always supported us. So, Oo. very thankful kami. Marami kaming mga celebs na clients. Pero ngayon, gusto namin kasi lumaki kami ni Barney sa luto ng nanay ko, And ng si nanay Lola. namin, and our Lola Nena. Kaya, feature namin ng mga recipes ni Barney, and of course, ni Lola Nena at ng mom ko, yung mga parang kinalakihan naming mga flavors. Comfort food. Comfort Yun, food. yes. So, hindi na ito diet food. Hindi na. Okay, let's hindi eat. na. Okay, great. Kasi hindi na siya diet We deserve food. it. Okay. So, what is your favorite here? Okay, so This this one one is is our our favorite. bestseller. It's our chicken pot pie. Wow. Our clients really say it's the best that they've ever had kasi yung crust niya is Wow. so buttery Okay. and flaky. And this is so Oh, thank you. Kasi slice lambot. din na to. Yes. So, ito naman, it's roast beef yan with mushroom sauce. Yeah. So, isa sa mga yan, kasi lumaki kami na isa sa mga favorite namin yan sa lola ko. My lola makes great roast beef talaga. So, this is the mother of Haji. Yes. Yes. Oo. Yan din yung nagturo sa akin, yung nagpupush sa akin kumanta. Ah, Napakagaling siya din yung yung stage magluto. lola. Siya yung Wow! stage lola, yes. I love this. Yeah. I love it. Anything tastes good pag gutom, pero I'm sure masarap talaga ito. Yes. So, ever since itong nawili na si Barney sa paggawa ng mga pie. Kasi alam niya mahilig ako sa pie eh. So, Pati chicken pie, may Aussie meat Aussie pie. meat pie. Oo, may tuna pie. What's an iba-iba. Aussie meat pie? It's a round flaky pie, parang phyllo pastry siya on top. And then it has Yum. ground beef, tomato sauce. Sometimes you can put bacon, cheese, or mushrooms. Wow. It's very hearty. Ibig mo sabihin, laman ka na talaga ng kusina? Oo. Sayang Talagang na ng beauty mo, girl. I learned to cook comfort food during the pandemic kasi yun yung hinahanap ng mga tao during that time. Pero That's syempre, right. hindi ba, ano ang secret? Actually, I cook it first and then I teach everyone how to make it. Pero pinapatikim ko sa buong bayan. Since Rachel's not around, she's in New York, siya talaga yung guinea pig ko. Pero pag wala Ako siya, yung I make taga-tikim my eh. friends, my staff. So tuwang-tuwa pati yung mga security guard sa baba. Wow. Okay, so bakit pareho kayong sexy? Wala lang. I think it's a balance. Wala lang. Wala lang. We were born that way. No, just kidding. No, we work out. You work out? Ako talaga 6 days a week. What? I really walk 10,000 steps a day. Oo, Pero even ako- 7 days yun. Pero ako naman, yung food ng Sexy Chef, every time na nandito ako sa Manila, talagang naka-order na yan bago pa ako dumating. May mga orders na ako from the Sexy Chef. Kasi nga minsan may Really? project, di ba? So, kailangan slim, ganyan. So, I'm very spoiled sa Sexy Chef. So, ngayon, syempre, sariling sikap na ako. Kasi I Right. live in New York. So, yung mga alam kong mga recipe ni Barney, yun na yung mga iniisip ko. Kasi syempre, kahit papano, alam ko na rin, di Alam mo ba? sa New York, parang mas So- madaling maging healthy. That's true. Because they don't eat rice, hindi puro saucy ang mga food. And then, tsaka walking city. Yeah, it's a walking Yun ang city. maganda. Kasi talagang mapipilitan kang maglakad eh. We don't have a car there. Oo. Oo, ano kami, public transportation, tsaka lakad talaga. By choice? By Eh, choice? kasi, di ba, parang it's so... Where ano will you naman- park it? Where will you park it? Exactly. Oo. Mahal ang garage doon eh. Tsaka mahal din mag-cab. So, I only take the cab pag may mga maleta ako.
nadala. Siyempre, alam ko naman, dala ko yun sa train. So what does it take to maintain your voice? Kailangan vocalization. Hindi ba sabi nila lalong magagasgas kung parati mong pinapractice? Magagasgas kung improper yung technique. I work with mga voice teachers din eh. Ah, okay. One of them is the daughter of Mr. C, Ryan Cabiab, si Krina. So tinuturuan niya ako ng breathing, yun yung technique para kahit na let's say araw-araw ka kumanta, lalo na if I'm doing a musical na araw-araw, 'di ba? May rehearsal. Yun, hindi ka mapapaos. So how do you keep your throat and your vocal cords healthy? Yun nga, the proper placement. Sabi nga nila, as a singer, But you sabi don't have to drink know- anything? Ay, hindi, I do. It's just that pag kunyari, alam mo na napagod, or kunyari you have a cough or you have a cold, doon actually pinagbabawal ng doctor yung cold drinks. Kasi di ba kailangan nga parang warm lang, ganyan. Oo. Tapos pag kunyari, if I'm parang suffering from let's say sore throat or something like that, I have honey. Oo. Di ba dito, di ba nauso yung pepakwa? Kasi ganun din yun eh, di ba? Parang soothing, ganyan-ganyan. Yung ng honey. And yun yung, I think nag-work naman yun. Pero there's nothing like tulog. Pinaka-importanting bagay talaga sa boses. At overall well-being naman talaga is enough sleep. Enough sleep to rest everything. Mm-mm. So, okay, Barney, bakit hindi ka naging singer talaga? Naging chef ka? Bakit ganon? Kasi ang dami na nila. Ganon? Di ba, my dad, my brother, my cousin, now my daughter. Pero sabi ko, I wanna do something else. And mahilig talaga ako magluto kasi my mom is a professional chef, and then my lola nga is such a good cook. So parang doon ako nagmana rin. So sabi ko, if I were to choose, parang I'm more passionate with the cooking. That's that's my love language. Wow. Yeah, my mother that was her love language. Cooking, really? yeah, it was all about food in our family also. Kapampangan eh. Magaling magluto Kapampangan siya. nga. Pero, makinig muna ng boses. May duet ba kayo? Meron ba kayo na-practice sa duet? Pwede bang marinig ang boses ni Barney? Ngayon lang natin maririnig. Come Alam mo, on. ngayon lang ako kakanta. Huwag mo kaming pansinin, kumakain lang kami dito. Just a few lines from Wicked. Ayan, Yeah, you can do the Wicked, second Wicked. stanza. Ay, Alam hindi mo ko ba? na maalala. Ay, hindi na. Sige. Hindi, a few lines lang sige ko na. naman. May second stanza. Hindi ako pa pop dyan. singer I'm more of a theater. Theater. Oh, sige Pwede na. ba? Wow. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Yay! Oh my God! Gusto Pwede na siyang ng anak naging ko! singer. Ay, nako, favorite niya yan. Favorite niya yung Wicked. Oo, eto nga, may bagong version, di ba? So we wanna watch it. Oo, pang Broadway din ang boses ni Sister. Yes. Pero Hanggang gusto niya shower lang pagluluto. ako. Sa TikTok. You know yan. what? Forget singing. Your chicken something is to die for. Oh, thank you. I'm so happy you It's like so it. good. This May one. ano rin yan, may snack size. Yes, we May have snack Ito yung parang food tray size, Version. pero meron din yung parang maliliit Yung na mini pot pie. mini pot pie. So kung gusto mo lang ng merienda, you got hungry, you eat one or two, ayun, solve ka And, na. magtatagal ito sa refrigerator. Yes, Pwede you rin can frozen. freeze. Pwede rin Pwede rin frozen. You Ay. can put it in the freezer, 2 weeks yata, no? Up to 2 weeks. And then you can put it in the oven. Pwede mo siyang Wow. i-bake. Yeah. It's so good. Ito yon. Yes, feast of flavors. Yes. Oo. The reason why pinili namin yung word na feast, kasi lagi namin sinasabi yun about yung cooking ng mom namin. Mama, this is such a feast! Lagi namin sinasabi. We're only 10 pero good for 50. Good for 50 lagi yung luto niya. So, Feast Kasi kailangan ng mga purihin mo, di ba? Hindi mo sa mga loob nila. Correct. Ganon din ang nanay ko. Kaya tumataba talaga kami pag nandun kami sa mom. Every time na nagbabakasyon kami sa kanya, ay nako, 10 pounds yata. Really? Oo, Nako. Well, in any case, so hindi ka naman nangungulila that siya nasa abroad parate. I miss her, pero we always have Zoom meetings naman, and lahat, she knows what's happening in my personal life. I have a 12-year-old daughter. Your 12-year-old daughter, singer na rin. Yes. Kumakanta yun. Yes. Wow. Oo, ang ganda ng boses. Talaga. She's also in choir, in school. You know, eto pang isang tanong. Bakit hindi ka pa nagbo-Broadway, Aber?
Subukan mo na, Rachel. Nandun ka na sa New York. I know. I'm afraid eh. Buti nga ngayon video eh. So wala pa ako. I auditioned for one thing pa lang. Pero since Ano then, ngayon kung hindi ka kunin? Basta Oo nga, subok lang true. ng subok. Tama Ganun nga, talaga ang tama. buhay, Oo, right? totoo. When will you do it? When you're 60? Come on. Hindi ba? Oo nga. So, but her latest movie was Songs of Fireflies. Yes, yeah. That's so critically acclaimed. And tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga concerts. Si Barney naman tuloy-tuloy ang luto. Yes. I'm going to help you promote this. It's so masarap. Yes, thank Okay. you so much. Kasi So- talagang we admire you so much and of course your opinion matters to us. Ay, nako. And I always tell the truth. Masarap talaga siya. Thank diba? So, if you were to give a message to ang dami aspiring singer, kausapin mo si Pilar. Ayun, Ano sasabihin mo Pilar. kay Pilar about yung aspiring to be a singer, yung talagang profesyon as a singer? Okay. So, syempre, nandun na rin talaga yung, of course, you have to practice. Kasi practice makes perfect. But you know what? It's also a good idea to not try to be so perfect. Kasi yun yung naging parang, downfall ko nung kabataan ko. Masyado akong serious. So, let yourself make mistakes. Let yourself fall flat on your face. Okay lang yon kasi we learn from our mistakes. Yun. Yay! Yay! Tapos na yung interview, pwede na kami kumain! Thank you, Rach. Thank you, Barney, Thank for you so having us in much, your Corina. home. Maraming salamat for Corina Interviews. Kainan na, galit-galit na muna tayo. Yes. Uy, it's really good, ah. Thank you. What's the Thank you, secret thank to a you. crust? Butter? Butter. Butter talaga, Talagang no? butter. And Oh, use ayan, sumali real na kayo butter. dito. Kain na kayo.